Hello everybody! Welcome to my channel. Ituturo ko sa inyo kung ano ba yung parts ng mandolin at ano ang mga function ng parts nito. First time kong pag-aralan ito. At alam nyo ba bakit ko natutunan? Nanood lang ako sa YouTube. At ang pangalan ng channel na pinanood ko is David Benedict Mandolin Channel. Shoutout pala kay David Benedict and Justin Tenorio and Ace in King David Hotel in Tel Aviv. Mahilig din siya sa gitara. Pero ang totoo, mahilig lang ako sa mga instrumental pero hindi ako marunong tumugtog. Naisip ko na bakit kaya hindi ako mag-aral. Susubukan ko lang, self-study lang tayo sa YouTube. Maganda po kasi ang tunog nito at magaan. Bagay sa mga girls, di ba? Ganun lang, madali siyang dalahin, madali siyang bitbitin kasi magaan. Anyway, bago ko po ipakita sa inyo ang mga parts ng mandolin at ang mga function nito, please click like, subscribe, and click the notification bell para patuloy nyo masubaybayan ang totoo naming buhay dito sa Israel. Please watch this. Ang tawag po dito sa instrument na to is mandolin. Yung una kong vlog, ang nasasabi ko is vandolin. Mandolin. M-A-N D-O-L-I-N. Mandolin. And I will show you the parts of mandolin. This big part is the body. And the body have three parts. The front, the side, and the back. Mapapansin nyo, hugis puso yung likod niya. Pero sabi ni David, this is called the teardrop type A design. Marami po kasing design ang mandolin. Mayroong flatboard, mayroong parang paumbok, ang tinatawag nila Italian style. Yung ginagamit ni David is parang letter F. Hindi ko alam kung anong tawag, nakalimutan ko na. Basta yun ay ibang type din ng mandolin. Mandolin pala ang tawag doon. Ba't iwan din sa inyo? Pahaba, tapos paumbok. Diba? Mandolin din ang tawag pala doon. Yun. Sa kanya ko lang natutunan yun. And let's go to other parts. This is a tail piece. Kung saan nakakonekta yung mga string dito sa dulo. And then, dumadalo yan dito. Ito po kasing black is, ang tawag po dyan ay bridge. Ngayon, kapag kinalabit nyo ang string, nag-vibrate yung sound through the bridge po ang tawag dyan, sa kulay black na yan na nakakonek sa body. Vibrate the sound through the bridge at naririnig nyo yung magandang sound kung may connecta sa body. And then, ito naman po, ang tawag dito ay fretboard. Yung may mga guhit-guhit na may parang tuldok-tuldok na white. And then, yung mga guhit po vertical ay, ang tawag po dyan ay frets. And then, ito pong guhit sa dulo na kanto is knot. Ito pong kahabaan mula dito sa body hanggang sa knots is called the neck. Ano bang tawag po dito sa nataas na to, na may mga pinipindot-pindot? Ang tawag po dyan ay headstock or tuning machine. Bakit tuning machine? Kasi dyan kinokontrol yung kung gusto mo maging sharp yung sound or flat yung sound, pinipihit ito. Pero may paraan ng pagpihit kasi baka masira yung string. So, ito po kasi, bago ko ipaliwanag sa inyo yan, ipapakita ko sa inyo na ang mandolin ay mayroong 4 na pair ng string, which is composed of 8 string. Yan, marami siyang string. And then, sabi nga nila, iba daw yung string ng gitara. Hindi ko alam kung ilan, kasi hindi ako nagigitara.
ito po ay explain ko sa inyo. Ito po ay yung dalawang pair dito, ang tawag yun ay, di ba may mga letter pa nagigitara. Letter G, next is D, next is A, and E. Di ba? Maliit na mataas, malagong na malaki ang sound sa taas. Ngayon, itong dalawang string na to, the G and D, mayroong tuning area. Ngayon, kung gusto mong maging sharp yung tunog ni G, ito turn the button mo na lang siya, turn the button to counterclockwise kung gusto mong maging sharp. Ganun. Kung gusto mong maging flat, clockwise, pabalik lang. Kabaliktaran po yon doon sa dalawang nasa baba na string. Nandito naman ang controller niya. Kapag clockwise mo siya is sharp, magiging sharp. Pag counterclockwise is the sound magiging flat. Pero pareho lang naman siyang na sound. Pero yun yung turo ni Benedict. Siguro iikot mo pa kung gusto mo pa. Ayaw ko baka masira. Hindi ko alam kung paano mag-ayos nito. Yan. Okay. Ano ba yung mga frets? Di ba may mga frets na kaguhit? Diyan po nilalagay yung dulo ng ating daliri. Pero hindi ko pa sure kung aling daliri ang pwede dyan. Kung pwede ba lahat dyan or may naka-assign na daliri para sa bawat letter na D, G, A, E. Okay. Huwag muna tayo mag-focus doon para mapaliwanag ko lang sa inyo kung ano ba yung mga function nito. Ito po yung mga frets na guhit. Pababa na yan. I-press natin yung G. Press 1, press 2, press 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para siyang do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. The more na lumalapit yung daliri mo sa pagpipress, the more na tumataas yung tono. O, diba? Ang cute. Tuwan-tuwa. Diba? Ganun lang talaga pag natutuwa ka. Nadadagdagan ng iyong saya. O, diba? Alam nyo na po ang parts. This is neck. Ito, neck, ito. From the body to the tuning machine, yan, ang kukonect na yan is neck. Simpleng-simple lang kalaman. Ang pag-aaralan ko naman ay kung paano gamitin ang mga daliri sa susunod. At paano ba yung technique ng pagkalabit. Kailangan ko talaga nung ano. Kaya pala yung iba, nagpapahaba ng kuko. Yung kuko, ang ginagamit pang ganun. Eh, hindi mauub. What's going on? What's going on? O, diba? Naglaro lang ako. Okay. Nawa may natutunan kayo at wag nyo lang hayaan muna na kasi tayo mga hotel workers, pagod tayo. Yung libangin nyo rin yung buhay nyo bilang mga OFW. Ako, pag pagod ako, galing sa trabaho, higa na, imot-imot, sasabihin ko, sakit ang katawan ko, tutulog na ako. May ganon. Feed your soul. Kasi yung music, nakakapagpasaya sa ating puso. Kapag pumasok sa tenga natin yung sound, yung kaluluwa natin, nahihil. Parang nare-relax. Diba? God gave us many talents. Subukan nyo rin nga i-discover yung sarili nyo. Ano nga ba ang binigay ng Diyos na talento? Sa'yo, ng Diyos. Subukan mong hanapin. Yung nag-iisa ka lang. Diyan mo madidiscover na may binigay palang gift ang Panginoon sa'yo para mabuhay dito sa mundo. Diba? Humuhugot minsan, kumakanta minsan. Bye-bye. Thank you for watching.